Pure economics. Pure economics. Pagkatapos ng 1890, ang halimbawa natin sa pure economics po, noong pagkatapos ng 1890, halimbawa, ang presyo ng bigas ay maaaring ipaliwanag sa pamamagitan ng supply at demand nang hindi kinakailangan isama agad ang aspeto ng politika. Pure economics. Pure economics. Pag pinag-usapan natin po, Ikhwani wa Akhawati, ang pure economics po, narinig na ninyo ito? Nabasa na ninyo o narinig ninyo? Maganda pala ang rating ko minsan. Hindi, biro lang. Astagfirullah. Yala? Okay. Pure economics. Pagkatapos ng 1890. Narinig na niyo ang pure economics? Mamaya itatanong ko sa inyo. Ano itatanong ko sa inyo? Ano ang pagkakaiba ng pure economics sa political economy? Political economy. Anong pagkakaiba ng dalawa na yan? Hasanan. Pure economics. Pag sinabi natin pure economics, pagkatapos ng after 1890, ang halimbawa niyan po, ang presyo ng bigas ay maaaring ipaliwanag sa pamamagitan ng supply at demand nang hindi kinakailangan isama agad ang aspeto ng politics, ng politika. Kaya nga tinatawag na pure economics. So, sa aklat po ni Alfred Marshall, Principles of Economics, tinalakay niya ang konsepto ng marginal utility at elasticity of demand. Elasticity of demand. Anong application natin dyan? Kung tumaas or tumataas ang presyo ng isang produkto, paano nagbabago ang demand ng mamimili? That is the question. Isang purong usapin ng economics, hindi politika po. So, that is pure economics. So, kung mataas or kung tumataas po ang presyo ng isang product, paano nagbabago? The question is, paano po nagbabago ang demand ng mamimili? Paano nagbabago ang demand ng mamimili? That is the question. What is the answer? Mamaya, answer ninyo. Isang purong usapin po dito ng economics na hindi po kasama ang politics or politika. No? Pag ganyang example, application natin, hindi po kasama na ang politics dyan. Wala nang pakialam ang politics dyan. So, puro economics lang yan. So, sa Principles of Economics na aklat ni Alfred Marshall, tinalakay niya ang konsepto ng marginal utility at elasticity of demand. Ang pagbabagong ito ay nagbigay ng kalayaan at identidad sa economics. Lumitaw ang tinatawag na pure economics. Lumitaw ang tinatawag na pure economics or economics al-iktisadul bahath in Arabic. Kung saan mas nakatuon ang pag-aaral sa presyo, merkado, produksyon, pagkonsumo, distribution. Hindi nangangahulugang iniwan ang politika. Tandaan natin, hindi po nangangahulugang iniwan ang politika, ngunit nagkaroon po ng sariling larangan ang economics. Khulasatul kalam, before ang 19th century, kilala ang economics bilang political economy. Yan po ang lalabas sa exam, sa final exam, inshallah. So, before 19th century, kilala ang economics bilang political economy.
dahil kaugnay ng politika at lipunan. Noong 1890, inilabas ni Alfred Marshall ang Principles of Economics, naging simula ng malawakang paggamit ng terminong economics. Nagsimula ang pure economics na nag-aral ng mga pangyayaring pang-ekonomiya. Yung pure economics po, nag-aaral ng mga pangyayaring pang-ekonomiya nang hiwalay sa politika, sa politics. Bunga nito, nagkaroon ng mas malinaw na identidad at kasarinlan po ang economics bilang science, bilang ilm, bilang ulum, bilang agham, no? Yan po ang resulta. Ang resulta niyan, nagkaroon ng mas malinaw na identidad at kasarinlan ang economics bilang agham. Allahu Akbar. Tafaddalu. Khulasatul kalam. Ano naintindihan ninyo sa ating sinasabi or sa lecture? Barakallahu fikum. Tafaddal Sister Laila. Yan po ang lalabas sa exam, no? May question doon. Bismillah. Tafaddal Sister Laila. Okay. Yes po, naintindihan ko po is, dati kasi yung may control ng economy is, of course, yung mga leaders or yung mga politicians or government itself, no? Pagdating ni Alfred Marshall, noong 1890, ginawa niya yung konsepto ng principles of economics in which sa nakikita ko nagiging siyang parang science, mathematical computation, statistics na meron siyang kumbaga pinagbabasihan kung ano yung kumbaga magiging presyo, ano yung consumption, production, and etc. etc. So parang ganon. So kung i-relate naman natin siya dito ngayon sa ano natin, current na kumbaga situation in modern na, 'di ba? Meron tayong tinatawag if sa negosyo niyan, meron tayong tinatawag na dapat fair trading. Hindi ka pwedeng masyadong magtaas ng sa presyo mo nang hindi naman siya nauuyon or tinatawag na kumbaga malapit sa suggested retail price. Kasi of course mas maano tayo niyan sa, let's say for example sa DTI, sa SEC or sa mga ganon. So at least dito kay Alfred Marshall, nakikita natin na at least fair side, kung meron mang profit and patok and tax, at least nauuyon siya base sa kumbaga explanation on the factual basis na kung saan siya galing talaga. So hindi siya masyadong mabigat, unlike with the pure economics na what if yung leader ng isang lipunan is corrupt, gusto niya lang, siya lang yung yayaman. So nadidiin yung mga commoner or yung mga tao na nasa baba. So unlike with the pure economics is siya, tawag nito, fair lang siya to all. Mahirap man or mayaman, kung ano yung suggested na tax, yung patong, yung profit, and palitan or bargain, yun na yun. Kasi siya kumbaga, meron siya talagang theory and principles kung paano siya kinumpute, paano siya narating sa ganyan. Hindi lang siya kumbaga, ako, hari ako, reyna ako, gusto ko kasi ako yung namumuno dito, parang ganun. So, yun po. Shukran. MashaAllah. Mumtaz, Sister Laila. Jazakillah khairan. Tafaddal, Sister Fatima. Ano sa'yo? Barakallahu fik. Mamaya punta tayo kay Sister Lina. After ni Sister Fatima. After that, si Akh Yusuf. Barakallahu fikum. Tafaddali. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tinawag natin sa yung panahon ng 1890,
magkasama pa ang political and economic. Pero sa time ni Alfred Marshall, naihiwalay niya yon. So nagkaroon ng yung principles ng elasticity of supply and demand, yung mga products, kung paano i-manage yun, pag increases ng mga products, paano i-manage, and yung pabago-bago ng demand, paano ang sitwasyon ng mga buyers, nagbibigay ng kalayaan, at lumilitaw yung pure economics na walang mix of course ng political. So yung study of price, ang mga consumption, distribution, na hindi naiiwan yung nagkakaroon ng sariling economy ang agham ni Alfred Marshall na completely separate from political. So may tamang kalkulasyon. Yun po. Masya Allah, Mumtaz, Sister Fatima. Jazakillah khairan. Inshallah. Okay, Sister Lina, ano sa'yo? After that is si Sheikh Yusuf. Okay, mauna mo na si Sheikh Yusuf daw. Yusuf, ano sa'yo? Barakallahu fiqh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sa akong naintindihan, sa kapanahunan, ang era before ang 19th century man, may political economy man. So ang economy is controlled sa mga politicians man, ang mga hari, ang mga governors, mga local na governments man. At ang tao, sila mubayad sa ilang mga taxes, ilang merkado, at may connection sa ang merkado, ang presyo sa politika. Pero after ang publication ng aklat ni Alfred Marshall, ang Principles sa Economics, may maraming teorya o bagong ilm paano tayo mag-tax ang rent, ang market man, pero wala ang influensya sa politics man. Pero may influence sa politics ang lahat man. Pero ang main focus sa pure economics man, kay ang economics man. Ang teorya, ang trade, ang anong tawag gani? Ang computation at lahat. Naam, barakallahu fiqh, Yusuf. Jazakallah khairan. Barakallahu fiqh. Jazakallah khairan. Naam, tama po, no? Yung po ang pure economics, no? At saka pure and political economy. Barakallahu fiqh. Okay, sino pa mag-volunteer? Yung gusto ko yung marinig yung hindi pa nakapagsalita. Sister, barakallahu fiqh. Sister Halian, ano sa'yo? Bismillah. Sister Halian. Ayo, Naam. Dok, Assalamualaikum po. Waalaikumsalam. Tafaddali. Putol-putol po kasi yung signal ko kanina at hindi ko Mahina. masyadong naiintindihan. Okay. Pero po may concern po ako at may tanong na rin. Sige, sister. Tungkol po sa economics. Dok, comparing po yung last na yung in-explain natin ninyo yung mga 19th century at saka sa ngayon po ang economics natin yung para po Dok, sa ngayon po kasi sa tingin ko ang economics po kasi yung talagang matatawag po talaga natin na parang pure politics po kasi kasi yung mga kalakaran po kasi ng mga ng industriya ngayon at yung mga yung politics at saka economics. Kasi parang maliwanag po kasi yung kaguluhan ng bansa. Maliwanag na rin, talagang naintindihan talaga natin na it's all about politics po. At saka yung halimbawa po dito sa atin sa Pilipinas, habang po tayo ay nag-e-export po sa ibang bansa,
At murang-mura po natin ine-export yan, Dok. Tapos, pagpapasok na po yan sa atin uli, manufactured na po siya, ginagawa na, napaprocess na product na po siya. Naging ano na po kasi siya, naging mahal na. At yun po, ang naano ko, yung parang na-observe ko po, sa kaguluhan ng mundo ngayon, ayun lang po talaga ang pinag-aawayan. It's all about economics. So, pumapasok po talaga doon yung real na politics po talaga. Yung pinag-aawayan natin. Ayun hanggang sa, yung halimbawa yung rubber po dito sa atin, Dok, binibili po yan sa ibang bansa. Parang inaano po, yung ini-squeeze nila yung presyo natin dito, habang mataas pala yung bentahan, mataas pala doon sa kanilang bentahan, habang dito sa atin po ay binili lamang ng maliit na halaga po. So kawawa yung mga farmers. So parang pumapasok po talaga dyan yung mga oligarch, mga malalaking tao. Opo. Marami po sana, Dok. Opo. Yun lang po, Dok. Opo. Mashallah. Jazakallah khairan, Sister Halian. Where's the question there? Asan yung question? Yung pagpasok ng politics? Yes, ang question, yes po, Dok. Ang question lang po, Dok, ang connection po ng dati, yung nung 19th century at saka ngayon, ano po pala ang pagkaibahan, Dok? Aha. Kung gano'n sa nasabi mo kanina sa scenario mo o yung nabanggit mo kanina, kapag pumasok na ang mga leader diyan, no? Sila Kong, sila senator, no? Sila governor, si president, si vice, lahat ng leader ng bansa, kung papasok na diyan sa economics, ang tawag diyan ay political economy. Do you agree? Dakika, Sister Halian. Pagpuan mo na tayo. Marami tayong mga economist dito. Tapadar, Sister Fatima. Yes po, Dok. Do you agree? Aha. Opo. Opo. Political economy, lahat Political na economy. taken by the government. Opo. Bakit? Opo. Papasok na yung Sister Halian. Walang pagkakaiba. Gezakillah khairan, Sister Fatima. Walang pagkakaiba noong unang panahon ngayon. Ang pagkakaiba lang yung mga transaction. I mean, yung transaction na ganito. Maraming transaction. Pero sa sura, sa image, or sa nangyayari sa panahon ngayon, ay walang pagkakaiba. Bakit? Ang political economy po ay ang lumang anyo. Yan po ang political economy. Lumang anyo. Kailan pa? Noong unang panahon ng before 19th century. So, kung saan ang economics ay nakaugnay sa politika at lipunan. So, we called that, political economy. Pero ang pure economics ay ang makabagong anyo. Ngayon na. So, makabagong anyo kung saan tinatalakay ang mga isyong pang-ekonomiya bilang isang malayang agham na kataon sa mekanismo ng merkado, presyo, produksyon at distribution. Pero kung ang political economy is noong unang panahon, no, lumang anyo, ang pure economics po ay makabagong anyo. The question is, saan po ba kabilang yung sinasabi ni Sister Halian sa panahon ngayon? Kasi kapag doon tayo mag-base sa political economy, lumang anyo na po yung political economy. No? Ngayon, makabagong ekonomiya na yung senaryo niya or yung sinabi ni Sister Halian. Yan po ba ay papasok siya sa pure economics or saan siya papasok? Tafadhal, Sister Fatima, jazakillah khairan. Shukran jazilan, Sister Halian, sa iyong tanong. Mashallah. The best one. Tafadhal, Sister Fatima. Yung question niyo po, pure economics. Opo, yung question ni Sister Halian. Sister Halian. Choppy na naman kayo. Hello. Dakika. Yeah. Ang question ni Sister Halian kanina, no?
I-correct mo lang, Sister Harian, kung ganito ito. Ang economics ay nahahaluan daw ng politics. So, masasabi po ba natin na political economy yun, Sister Fatima? Kasi po, lumalabas talaga na political economy parang nung unang panahon ng before the 19th century. Kasi nga, parang nakikialam na lahat ng mga ng government, ng mga politicians, senator, congressman, sa mga business. Parang hindi na siya pure. Kasi kung pure siya, at least yan, yung scientific pa ang pag-analyze ng economy, hindi yung pinapakailaman ng mga government, ng mga politician. Naam. Yun lang po. Mashallah. Perfect. Yan po, Sister Halian, ang sagot. Mashallah. Jazakumullah khairan wa barakallahu bikum. Syukran jazilan, Sister Fatima. You are now economist. You are economist, you are jurist, Islamic jurist, and you are sa future po sa political analyst na, inshallah.